Early 2000s po ito nang mangyari. Hindi pa uso ang mga smartphones noon at halos lahat ng cellphone ay may keypad pa at monophonic pa ang ringtone. Kung textmate ang usapan, hindi mo basta makikita ang itsura ng kausap mo. Hulaan, imagination. May nakilala akong babae sa text. Taga Davao daw siya. Mabait kausap, hindi nang hihingi ng load at kung minsan marunong magpatawa. Ilang buwan din kaming nagte-text at sa bawat linggo, parang mas nagiging close kami. Hindi ko nga napansin na parang nasanay na ako na may nag-aabang sa text ko tuwing umaga at gabi. Noong mga panahon na iyon ay nagtatrabaho ako bilang truck driver sa Maynila. Hanggang isang araw, bigla akong inutusan ng manager namin na maghatid ng kargamento papuntang Davao. At hindi lang basta drop-off. Ilang araw daw kami doon. Makakasama ko noon si Miguel, ang pahinanti ko. Kaagad ko namang sinabi sa ka-textmate ko na magpupunta nga kami ng Davao at nag-set kami agad ng meet-up. Pero nung malaman ko kung saan siya nakatira, medyo natahimik ako. Sabi niya, nakitira raw siya sa isang baryo na medyo liblib at malayo sa bayan. Nagdadalawang isip ako noong una, pero sa uli, pumayag ako makipagkita sa kanya. Fast forward po. Matapos naming asikasuhin ang mga trabaho namin, sinabi ko sa kasama ko na may pupuntahan lang akong kaibigan. Mag-isa lang ako nakipag-meet up noon sa ka-textmate ko. Sumakay ako ng jeep, tapos tricycle, tapos habal-habal, hanggang sa dumating kami sa isang sementeryo sa gilid ng kalsada. Hanggang dito na lang tayo, sir. Yung daan papunta sa baryo nila, hindi na kaya ng motor eh. Tama po ba talagang address na pinuntahan natin, Manong? Oo, text mo na lang yung kakilala mo na sunduin ka rito. Aalis na ako. Tinanaw ko ang daan. Makitid ang trail. Maputik at napalilibutan ng makakapal na puno ang paligid. Wala akong nakitang bahay, ilaw o tao. Tahimik ang paligid. Kahit nga ibon, wala akong narinig na ingay. Iti-text ko na nga sana ang ka-textmate ko noon. Ang problema, walang signal doon. Kaya napagpasyan kong hanapin na lamang ang bahay nila. Nasabi niya na rin naman sa akin na sa bandang gubat ang bahay nila. Maliban sa kanya, ay wala nang naninirahan sa bahaging yun. Mag-isa kong tinahak ang masukal na gubat hanggang sa napahinto ako sa harap ng isang maliit at luma na bahay. Halatang luma na ito dahil may sira na ang dingding at bubong. Tinawag ko pang ang pangalan ng ka-textmate ko at ilang saglit pa, may lumabas na babae mula sa pinto kasama ang dalawang matanda na siguro magulang nito. Pagkakita ko pa lang sa kanya, napangiwi ako. Sobrang layo ng itsura niya sa pagkakalarawan niya sa text. Ang sabi niya kasi maputi raw siya. Maganda ngunit kabaliktaran pala. Ngumiti pa siya sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit may kakaiba akong naramdaman. Ikaw ba si Arman? Oo, ako nga. Ikaw si Lolita? Oo, ako si Lolita. Halika, pumasok ka sa bahay. Kanina ka pa namin hinihintay. Nakipagkamay rin sa akin ng dalawang matanda na kasama ni Lolita at nagpakilala sa akin na lolo at lola raw niya ang mga ito. Kaagad nila akong pinapasok sa loob ng bahay nila at pinakain. Balak ko sana noon na pagkatapos kumain ay babalik na kaagad ako sa bayan. Ngunit sa kasamaang palad, sumama ang panahon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at para bang hindi pa tumitigil yun. Dahil doon, wala akong naging choice kundi doon na magpalipas ng gabi. May isa raw silang ekstrang kwarto doon para sa bisita. Maliit lang. May isang lumang kama at bintana sa gilid. Walang kuryente sa lugar nila at tanging lampara lang ang ilaw.
Napansin ko kaagad ang amoy ng kwarto. Parang pinaghalong lumang kahoy at parang amoy ng karne. Habang nakahiga, naririnig ko ang ulan sa bubong at yung banayad na kaluskos mula sa labas. Nakaramdam ako ng antok at halos makatulog na. Nang maya-maya, bigla kong naramdaman na may malamig at malagkit na likido ang biglang tumulo sa mukha ko. Nung una akala ko tumutulo lang yung tubig sa bubong. Pero nung magmulat ako para punasan, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang masulyapan ko ang isang halimaw na nakasabit sa kisame at mariing nakatitig sa akin. "Arman, akin ka! Akin ka lang!" Nakangisi at paulit-ulit niyang binigka sa mga katagang yon. At nang marinig ko ang boses niyang iyon, ay doon ko na napagtanto na ang halimaw na iyon ay walang iba kung hindi si Lolita. Yung mata niya namumula, yung bibig niya nakabuka ng sobrang laki at nakalabasang matutulis na ngipin. Tumutulo yung laway niya sa mukha ko. Mabaho parang amoy bulok na karne. Bago pa ako makagalaw, bumagsak siya sa ibabaw ko. Mabigat, mainit sa pakiramdam at madulas ang balat niya na para bang may langis. Hawak niya ang magkabilang braso ko. Dinidikit ang mukha niya sa leeg ko. Humihinga ng malalim, para bang inaamoy-amoy ako. Nagpumiglas ako, bumangon sa pagkakahiga at ilang beses ko siyang tinadyakan sa sikmura. Mabilis kong binuksan ang bintana at tumalon kahit mataas. Napadaing pa nga ako na bumagsak ako sa putikan at kahit natamaan ng bato ang tuhod ko, tumakbo pa rin ako palayo sa lugar na yon ng iika-ika. Sa likod ko, narinig ko ang matinis na hiyaw at mga tunog ng yapak na tila may humahabol sa akin. Hindi lang isa kundi parang dalawa, hindi kaya ay 3. Mabibigat ang yabag nila na para bang hayop, pero parang may halong tunog ng kuko sa lupa. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta takbo lang ako ng takbo. Hanggang sa may natanaw akong maliit na kubo sa gilid ng daan. May nakatirang matandang lalaki roon at nang makita niya akong basang-basa at duguan, agad niya akong pinapasok. Hindi ko na ikinuwento ang lahat basta sinabi ko lang na merong humahabol sa akin. "Marahil ay dayo ka rito sa lugar na ito. Mag-iingit ka rito. Maraming aswang dito. Halika, pumasok ka sa loob, huwag kang matakot. Hindi ka nila magagalaw dito lalo na't isa akong albularyo. Salamat po. Salamat po, Lolo." Sa bahay ng matandang manggagamot ako nagpalipas ng gabi. Hindi ko na nagawang makatulog ng gabing yon dahil sa mga nangyari sa akin. Kinabukasan sumakay ako sa pinakaunang biyahe ng jeep palabas ng baryo. At simula noon, hindi ko na ulit pa nakita pa ang textmate kong si Lolita. Tinapon ko na ngayong SIM card ko noon. Wala na akong pakialam sa iba ko pang mga ka-text. Ang pangyayaring yun ay nag-iwan sa akin ng trauma. Dahilan kung bakit hanggang ngayon, isa pa rin akong matandang binata.